Siya yung type niya yun? Yun, siya ang type ni Commander Corpus. Kaya yun lang alam namin, wala na iba. Ibig sabihin, isip lahat ni Commander Corpus yung kung paano nagkaroon ng baril doon. Hindi na namin inisip, sir, kung saan galing yun. Okay, proceed ako, sir. The following morning, early, 4 o'clock ng the following day, may mission kami going to Dijan, which is approximately 50 kilometers away from doon mismong Digoya Point doon sa Hill 226. According to map, tingnan namin, more than 50 kilometers. Kako, sir, sigurado madilim na tayo darating doon. O bukas pa tayo makakarating doon. Kasi hindi naman tayo lakad ng lakad. O, sige, basta mahalaga, mapuntahan natin yung lugar. Dijan, sir, yan. Ang pangalan ng barangay. Barangay Dijan. Barangay Dijan. Ngayon, kasi mayroon cited doon na doon tumakbo yun, mga nanggaling doon. Na meron din silang mga dalang armas na yun din armas na nandun. Porsot. Klaruin ko lang, Master. Yung na-recover nyo ng mga firearms doon, walang ammunition nyo? Marami, sir. May bala? Walang nakasaksak na bala kasi yung mismong M14, sir, nabalot ng plastic na kakapal-kapal, nalagyan ng grasa na ganito yata kakapal, kaya ilublob mo sa dagat, hindi Sira? Hindi masira. Waterproof lahat yun. Grabe. Basta ang ganda, shield, sir. Yung mga baril. Shield. Madalit sabi, lakad kami, papunta na kami ng Dijan. Okay. Wala na kaming tubig. Wala na kaming inumin. Pagdating namin sa isang clip na ganyan, dahil narinig ko parang merong umaagos na tubig. Tutok ng bundok, sir. Sabi ko, pahinga tayo. Baka tubig, sir, yan. Kuha tayo ng tubig bago tayo kakain. Sige, sabi niya. Pero imagine muna, observe muna kami, sir. Observe muna tayo. Kasi kararating namin doon. Observe muna, sir, tayo. Nagkataon na yung panahon na yun, sir. Meron kaming trail na sinusunod. Okay. May trail. Pero trail na hindi talaga dinadaanan ng maraming tao. Yung parang patay. Maraming obstacle na nakaganyan na mga dahon-dahon eh. Tapos, naupo muna ako sandali doon sa mismong pangpang. Kasama ko nandun sa puno ng kahoy na malaki. Maganda rin yung puno ng kahoy malaki. Yung punong kahoy sana na malaki yan. Ito parang may mga upuan pa eh. Sabi ko, sadya ito ah. Sabi ko, parang pinasadya nila ito. Sabi ko, nagsuspetsa na naman ako. Siguro ito ang rendezvous nila. Sabi ko, pagka naglalakad sila dito sila siguro, stopover nila siguro ito. Sabi ko, ganun pa man, hindi ako pinag-isipan ng gano'n, talagang, ang positive ng isip ko, yung talagang kukuha ng tubig. Hindi after seconds lang, sir, wala, isang minuto. Mga 25, gano'n, 25 seconds. Yung upo ko na yan, meron akong nakitang dahon na abot ka, sanga ng kahoy na maliit, lumawit na gano'n. Sabi ko, tinina ko ulit. Tapos, yung sumunod sa kanya, pero hindi ko pa alam na tao, sir, yun ha. Yung sanga ng kahoy lang. Lumawit gano'n. Sabi ko, imposible ka kung hayop yan. Kalabaw mo kaya hindi ganyan yan. Sabi ko, alam mo yung sanga, pag ganyan, ibig sabihin, hinawakan niya yung sanga, tapos binitawan niya na gumanon. Yung may sumunod din, hinawakan din, gumanon, pangalawa na. Sabi ko, tao, tak, hindi na kami kuhan. Okay, maneuver ka agad. Dating gawin, sabi ko, hintayin natin sila, uupo sigurado dito yan. Position kami ngayon doon. Sige, position. Dumating nga dalawa, sir, may hawak na baril. Yung isa, Springfield, yung dating gamit nila. At saka yung isa, yung M14 na, yung mismong nandoon na sa kwan, sa tuktok ng bundok, M14 na. Kita ko eh. Tapos, kumuha rin sila ng inumin nila. Inom. Pagkatapos uminom, umakyat sila doon sa mismong kinaroroonan ko, umupo sila doon. Tama yung hinala ko, sabi ko, ito, rendezvous point nila. Umupo sila doon. Tapos, kwento-kwento sila. Inom. Yung baril nila, sinandal. Iniwanan. Yung pala ugali nila, kako hindi hinawa ang baril. Pero kayo, nakaumang? Nakaumang siya. Pick target talaga. Once na mahalata kung may tama siya talaga. Ganon din ko sa dalawa kami nandun eh. Tapos, nung panahon na kako pwede, dahil pwede na kakong kunin ito.
i-apprehend kasi yung baril medyo malayo sa kanila. Trinisirahan ko ngayon. Pasok ako kagad doon sa may baril. Huwag ka na gagong tumayo. Huwag ka na tumakbo rin. Yun din ang ginawa ko doon. Pag lahat ng nakikita mo, dahon na gumagalaw yan, tao yan, swerte nga ninyo, nakarating ka rito, nalampasan nyo ibang kasama namin dyan, sabi ko, kahit wala, saywar-saywar lang eh. Tapos ganun ba? Kaya pala meron akong nakitang mga galaw-galaw doon. Sabi naman ng isa. Sabi ko, kumagat yung paing ko sa'yo, sabi ko sa blog ko. Nung kwentuhan kami. Anong salita nyo? Sinabi na, pwede sir ganito, pwede gano'n, pero okay, Tagalog na lang tayo. Sagaro. Pero wala na, naka-secure na yun. Wala, secure na yung baril. Hinila na yung baril. Pinunta na doon kay Lieutenant Matawalaw. Hila na kagad doon. Kuhan kagad. To the rear kagad. Tapos hindi pa naman siya nag-report. Basta nakuha lang. Tapos kakwento ko yun. 2. Bro, sabi ko, hindi na, kami kaibigan. Kami, hindi ko musundalo, puro patayan lang ang iniisip namin. Kami kako dito, humari lang, wala tayong laban, tayo magkakapatid. Iisang lahi tayo, sabi ko. Kaya kung anong mangyari to, kung subukan pa ninyo kuha lang kako, maglalagay lang kayo ng alanganin. Ayaw ba ninyo yung kako, yung hindi na kayo nagtatago na parang daga? Ngayon, ang tanong ngayon, may kasama pa kayo? Mayroon po. Sabi niya, mga ilan? Mga 6 sir na lalaki yun, saka 4 na yung asawa ng saka 4 din na bata. Ibig sabihin ko, may higit 20 rin ito. Sabi ko. Kasi, sige, sabi ko. Sa salita nyo, sabi ko, kasi may halong mga dumagat sir eh. Ano may dumagat? Yung parang ita, pero malalaking ita. Kulot-kulot ng buhok eh. Sa salita nyo, sabi ko, sige, tawagin mo sila. Sabi ko, tawagin. Sabihin mo, dalian at tanghali na kayo. At pagdating nila dito, pagkatapos pagkakunin namin, paupuin mo sila lahat dito. Lahat na pupunta doon. Lahat ng baril ilagay dyan. Mag-usap-usap muna tayo. Noon na doon na lahat, nag-usap-usap din sila. Pinagbigyan muna namin sila kung ano sasabihin niya. Pero siya ang talagang uunahin kasi wala naman silang hawak na baril eh. Tapos, nagsalita siya. Mga kapatid, sabi niya. Salita nila. Ito na yung oras na sinasabi ko sa inyo. Sabi niya. Maganda naman sabi niya na tama lang ang mangyayari sa atin ngayon. Panahon na siguro na talagang susurrender na tayo. Yung pagsabi niya susurrender, tumayo kami. Nakita niyo ako? Sabi niya. Yan sila. Yan ang dahilan kung bakit ko nasabi ngayon. Huwag na tayong kumilos pa ng iba. Sumunod na lang tayo sa kanila. Okay. Saan kayo pupunta sana? Doon sir sa magkukuha sana ng mga baril din ulit. Iuwi na naman. Pero hindi. Balik tayo doon sa pinanggalingan nyo sa Dijan. Alam ko, maraming kayong kasama doon. Ay, marami sir. Sabi, marami kami kasama. May mga baril lahat yun. Sige. Sama-sama tayo. Mas napadali ang lakad namin sir. Kasi sila ang leading namin. Mauuna ako, leading, tapos nakasunod sila sa akin lahat. Lakad lang kami ng lakad. Hindi naman nila mapagkamalian na mga sundalo yung kasama nila. Ang alam nila, mga kasama lang nila yung kasi hindi man makita na baril yung hawak namin eh. Ngayon, dumating sir kami doon sa Dijan, mag-aagaw, dilim na ng gabi. Pero kitang-kita pa ang daan. Nag-cross kami ng river. Pupunta kami sa school. Eskwelahan ng Dijan, sa mismong tuktok ng bundok. Doon sa school na yon, kasi siyempre ako na una doon, hinanap ko saan yung teacher doon, yung mestro. Meron doon, bakla na mestro. Nag-iisa ka, yes sir. Huwag kang matakot. Hindi sir, sanay na ako dyan. Sabi niya, sanay. Alam ko, dahil posible nandito kasi kahalo-bilo mo mga kwan. Alam ko yan, pero huwag ka nang matakot. Tayo na ito. Yes sir, salamat naman. Sabi niya, meron dumating na katulad nyo. Okay, yung susi mo. Sir, buksan mo yung school. Binuksan ang school. Okay, sir, papasukin lahat yung mga babae doon, mga lahat ng mga kwan. Yung asawa nila, pati mga bata, papasukin lahat doon sa loob ng school. Dahil gabi na rin lang, magpahinga sila. Ngayon, di pa kumakain, rasyon namin at tinapay, kaya doon, pinagbibigyan namin. Yan, pinagbibigyan namin. Hindi siyempre, konti na sa amin, pati sardinas. Alam mo, ginto sa kanila sardinas mo. Gustong-gusto nila. Taka na bigyan nyo nga. Tapos, inipon namin yung lalaki. Group of 6 na lalaki. Pang 7 yung, group of 6 plus 2 yung unang na baliwalo sila. Operation namin. Okay bro. Hindi naman sa, total, sama-sama tayo. Magkapalagay tayo ng loob. Magkakapatid tayo. Ngayon, bigyan namin kayo ng mission.
Ayun, sir. Alam kong kaya nyo. Puntahan nyo lahat yung mga kasama nyo na may hawak na baril. At bukas ng tanghali, alas 12, dapat nakikita na namin kayo doon sa mismong shoreline ng ilog na maluwang naman yon. Makikita na namin kayo doon naglalakad. Pero ang hawak nyo ng baril, hindi naka on guard, hindi naka port arm, kundi nakasaklay lang lahat. Huwag kayong kikilos ng iba. Kung ano yung instruction ko, yung gagawin niyo. Basta nakasaklay, walang hawak ng ibang hawak nun. Kung may makita kayo dyan sa daanan nyo na tao na katulad namin, huwag na kayong basta magkilos ng anuman masama. Alam kong nasa kanila lahat ang baril, kaya nyong lumaban. Pero alalahanin nyo, lahat basta may nakikitang tao doon. Sabi sa dulo na doon. Sigurado nandiyan yung mga kasama namin, nag-aabang sa inyo. Pero, mga pain lahat sir yun. Mga cyber yun eh. Ngayon, badit sabi, kaya. Yes sir, okay, pawalan namin kayo. Huwag kayong mag-alala sa pamilya nyo rito. Hindi namin naanuhin yan. Tapos magtiwala lang kayo. O sir, magtiwala kami dahil kung hindi, meron na sanang nangyari sa amin ngayon. Pero ang babait nyo. Sabi, hindi namin alam na ganyan pala kakabait ng mga Hapon. Hapon ang tawag na sundalo sa doon. Hapon ang talaga, mga Hapon, sabi. Hapon ang tawag na sundalo, hindi naman sundalo ang tawag, mga Hapon. Noong panahon na yan? Noong panahon, mga Hapon pala yung mga sundalo. Yan ang tawag nila. Ganyan pala kababait, hindi namin alam. Sabi. Katapos, di umalis sila. Position ngayon yung kasama doon, mga dalawa doon, body-body lang, pak, sa dulo naman, sa dulo. Yan. Para magpakita lang ba, kami naman, nakaperimeter kami sa pangpang ng kuwan. Inaabangan namin sila. Tapos, dumating sila. Pagdating yan, tawid kami kay Lieutenant Matabanaw, tawid kami doon sa ilog, pak. Hindi na namin sila pinarating doon sa school. Kundi, lahat ng baril dito, hindi nila alam, doon sa open area na maluwang na pwedeng maglapag ang chopper. Doon namin pinalapak yung mga baril. Mahigit 50 na baril sir, 50 na tao. Ang nakuha namin doon. And talagang ito walang halong ano bang istorya sir. True story ito dahil si Colonel Oropesa, yung CEO namin sa Scout Ranger noon, siya mismo ang nag-aabot doon sa mga inaabot kong baril doon sa chopper. Kasi hindi namin pinapalapag yung chopper. Nakabitil lang ganyan, abot lang. Yung baril. Ngayon, nung nakuha lahat yung baril na yun, tapos, okay, lahat kayo, doon na kayo sa kabila. Pumunta na lahat sa kabila. Yung mga lahat nung nagdala ng baril, punta na kayo lahat sa kabila. Doon na tayo magpakita sa eskwelahan, sa mismong tuktok. Doon na kayo pupunta. Ngayon, si Commander, hindi ko alam na Commander yung nahuli ko mismo. Yung una, yung dalawa. Yun pala ang Commander Melencio. Na tinatawag yun, ang batikan dyan. Yan ang second hand ni Corpus sa Palanan. Si Commander Melencio. Kung hindi pa lumalatag sa itong istorya na ito, ako na mismo ang nagsasabi. Ako mismo ang nakahuli dyan. Si Commander Melencio. Caught unaware na nandun, parang kon lang. Tapos, gano'n na nangyari. Sige, sabi ko, relax tayo muna. Tapos sabi ni Colonel Oropesa, pasakayin si Commander. Nako, alam pala nila na yung nahuli namin si Commander Melencio. Sabi ni Colonel Oropesa, yung nahuli nyo, sabi niya, tuwa-tuwa, yabang na yabang sa amin si Colonel Oropesa. Sabi niya, natutuwa, pinagyayabang ko kayo. Sabi niya, ang nahuli nyo, big face, sabi niya, si Commander Melencio yan. Ha? Sabi, di ko alam na, kung si Commander yun, sabi ko. Tapos sinakay sila sa chopper na yun. With yung mga babae, with anak nila, kinuha. Naiwan yung marami. Pak, lantad sa Palanan. Sa Palanan naman, ang tropa doon, taga 1st Division ng Fort Magsaysay, ang commanding officer, commanding general nung araw doon, si General Bautista. Yung medyo bakla-bakla din. Siya ang commander ng 1st Division noon. Dinala lahat yun. Tapos bumalik yung chopper, another 2 chopper, yung chopper na yun, bumalik. Kinuha lahat. Lahat yung nag-surrender naman lahat yun. Kinuha. Dinala lahat sa Palanan. Sa bayan. Sinakay. Di sinakay. Pagkatapos, di nakuha na lahat yung kwan. After 1 day, meron order sa amin, withdraw. Wala nang kalaban. So, nag-withdraw kami. Pag-withdraw namin siya, nakarating kami after, the next day,
pinag-report kami doon sa mismong CP ng First Division. Nakita ako ngayon ni Commander Melencio. Pero hindi ko siya binigyan ng pansin. Hindi ko alam na ko siya yun eh. Siyempre, halang pare-pare siya yung itsura eh. Tapos kasama si General Bautista. Sabi niya, ituro mo nga dyan sinong nakahuli sa'yo. Nandun kami, may kanya-kanya kaming tent, sir. Side camp na. Side camp na kami, pero may kanya-kanya pa rin kaming posisyon. Hindi kami nagkumpulan doon. May kanya-kanya pa rin. Individual pa rin. Distansya pa rin. May sarili kaming poncho. Gawin yung poncho. Gawin yung poncho perimeter kami doon. Lakad siya, tanghali. Na-inspect niya lahat. Wala dito. Ako ang last. Malapit sa sabungan. Ako ang last. Tapos pinatayo ako ni General Bautista. Pagtayo ko pa lang, yan ang nakahuli sa akin. Sabi niya kagad, naku, yakap-yakap ako ni General Bautista. Sabi niya, Balong, sabi niya, Commander yung nahuli mo. Yan ang big piece dito. Commander. Okay, salamat naman sir. At the Lord is very kind. Sabi ko, yun ang huling nasabi ko. The Lord is very kind, sir. Sabi ko. Alam niya kung anong dapat mangyari. Nakita niyo? Nagkaroon kami ng operation, nakahuli kami, nakarecover ng baril, walang putukan. Ang ganda ka kung mga mission yan. Sabi ko, yan ang pinaka-outstanding ka kung alam kong mission. Hindi yung puro batayan dito, patayan doon. Hindi, magpapakita lang kabayan yan, no? Ang sinabi namin, kasama doon ang civil relation. Yung operation namin may kasamang civil relation kasi wala kaming sinaktan sa kanila kahit sino. Yun, sir. Malapit na tayo magdulo. Na-distinguish na sir ako. Mayroong order ngayon sa amin si Colonel Oropesa. Sabi niya, wala nang operasyon. Sabi niya sa radio, over the radio, wala nang operasyon. Bahala kayo kung paano kayo makakabalik dito sa Camp Kapinpin. Paano kaya ito? Malayo na ito. Biro mo, Isabela, hanggang doon sa kami sa Tanay. Wala pa kayong revision? Wala pa. Tapos, inulit niya. Kung darating na kayo dito, sabi niya, mag-graduate na tayo. Wow! Sabi ko, ayos. Kinaibigan ko ngayon yung Air Force. Air Force, kinaibigan ko. Nagkataon naman na pinsanin ko yung parang operation sergeant nila doon na hindi nila, kung pwede nilang hindi paliparin yung aeroplano. Sige. Inom dito, inom dyan. Umiinom pa ako noon. Naninigarilyo pa rin ako noon. Sige, inom dito, inom. Hanggang makuha ko lahat ng kwan. Tapos, isan, sabi niya, bukas, may darating 2, C-47. Wow! Sabi ko, isan, baka pwede. Mamayang gabi, dalhin mo na yung lahat ng kargamento ni Sir Matabalaw, dalhin mo dun sa unang magpa-flight. Yung lahat yung sa akin, dalhin mo dun sa sa pangalawa. Tapos, sabi ko, mag-civilian na rin kami. Para magkunwari kaming pasahero na rin doon. Tapos naka-safety na yung mga gamit namin, pati baril, barehanded na kami. Sakay kami aeroplano pa. Walang kamalay-malay si Colonel Oropesa. Dumating kami ng Villamor Air Base. Arkila kami ng jeep. Mga mura-mura pa naman ng jeep noon. Arkila kami, 2 jeep, 2 team din eh. Pagdating namin doon sa Camp Kapinpin, sir, yun din, gabi na yun. Talagang pinag-abangan, sir, kami. Naka-consila dyan, naka-formation. Inabangan kami ko. Banda lang ang wala, sir, eh. Parang heroes. Parang winelcome kami ng pagdating dahil kami ang mag-uudyat na magagraduate na kami. Heroes welcome yan. Parang ganun nga. Parang ganun mangyari. Kasi na-istorya na ni concern ni General Oropesa, Colonel Oropesa sa kanila. Ito ang hinangaan kong team. Sabi niya, naka-recover ng the most outstanding accomplishment ng armed forces. The whole armed forces, sinabi niya. Totoo naman, wala silang nare-recover pa na ganung karaming baril. Thousands of fire. Thousands of rifles. And it's surrendered. Hindi naman sinurrender, sir, kundi nakuha namin talaga. Umalis na lang sila eh. Yun na rin, parang sinurrender na rin. Inalisan nila. Captured ng labas. Ngayon, madalit sabi, mag-graduate na kami. Pagkatapos ng graduation, yun, magkanya-kanyang unit na kami.
sila Sir De Leon, may kanya-kanyang unit kami. Pero ako iniwan din doon kasi ako driver ni Colonel Oropesa, automatic na ginawa niyang driver. Delikado ako. Pero pinagpasis din ako ng 1 week. Hindi na ako bumalik din. So doon na kayo kinabitan ng tabak? Hindi, sir. Doon pa lang mismo sa graduation namin. Noong pagdating namin doon sa kwan, nung mag-graduate na kami, wala namang kinabit-kabit na mga tabak-tabak sa amin. Ay, bihira pang meron yun eh. Basta ang sabi lang, order of merit, graduate na kami. Nung class? Yung class, order of merit, na kami graduate na, ganyan, parang authority ba? Special general order, blah blah blah, sabi niya, declared graduate, successfully graduated in the course of blah blah blah, tapos nandiyan yung order of merit na yun lang. And paano yun, Master? Ang mission nyo pala noon is iba-ibang lugar? Yes, sir. Kasi dami namin, sir, meron sa Bicol, meron sa may kanya-kanyang area na pinuntahan. Kaya yung XO namin, hindi ko lang matandaan sa Bicol, parte ng Bisaya siguro, na-ambush, namatay yung, nakasalukuyan pa lang klase namin, namatay na yung XO namin sa Scout Ranger. Si Major Sangan. So team nyo, yung napunta doon sa Palawan? Team namin talaga ang nakipagbakbakan, sir, doon. Yung MB Karagatan na MB Karagatan na, yung mismong Diguyo. Hindi sa karagatan, sir, mismo. Kasi nung wala akong alam na istoryahin kung paano nakarating yung mga baril doon sa pantalan na yon. Basta ang alam ko lang istoryahin, yung barko na, yung lansya na nakita ko, at saka yung mga baril na nakita ko doon. Sa Tuktok. So, yun lang. Dalawang team kayo pinadala doon? Dalawa, sir. 14 kami. 14. So, classmate mo rin sila, General Julius Javier? Yes, sir. Si Laka Julius, class 14 yun. Siya ang operation officer namin noon sa Isorteo. Anong taon yung, Master, yung class 14 na yun? 1972, sir. January 14 nagsimula. 1972? 1972. So, grabe pala yung history ng class 14. Yun lang, sir. Yun lang ang pinakamagandang naranasan ko sana. Hindi ko makakalimutan talaga. Talagang fresh na fresh sa akin. Kung talagang napakalaban sila, matagal na akong lupa ngayon, kung sabi ko. Mabuti lang, marunong ang Lord. Pinaalis sila, hindi kami naglaban-laban. Nasyaking man sila nung pag-attack namin. Pero yun ay talagang voluntary na talagang aalis na yun. Voluntary na aalis na yun kasi yun nga, sabi nila darating na may Scout Ranger, pero hindi nila alam, 14 lang kami na dumating. At natakot sila, sir. Hindi ko na istorya sa'yo, balikan natin. Kasi on that day na nagmumove kami, kasalukuyan ng strapping ng Tora-Tora airplane. Strapping dito, strapping doon. Doon pumapasok nga yung sinasabi ko ng mga kasama natin na nakikipaglaban dyan. On the third day, nandun pa sila, laban. Hindi sila makapasok. Hindi pa nila nakapasok. Kaya strapping yung Tora-Tora na aeroplano. Matagal siguro, pabalik-balik, lalayas, tapos kung ano naman, magrasyon pa sila. Yung rasyon nila hindi pupunta sa mga sundalo kasi yung mga sundalo hindi naman kumakain ng dry ration, yung mga konton, puro wet ration naman. Kaya marabigas ang kanila. Bagsak nila, lagay na sa interior ng wampak. Bumabagsak doon sa kalaban, kinakantsawan sila ng kalaban. Kita mo, dinig mo talaga kantsawan, sigawan pa. Wala na kayo, sumuko na kayo. Sabi niya, hindi nila alam kumukuha ako ng style. Ganun pala, sabi ko. Kaya nung sumugod kami, hindi na team ang tawag ko, sir, eh. First platoon, fire! Second platoon, maneuver! Puro platoon na, puta na. Marami sila, sabi siguro, puta na, kaya umatras na rin sila. Yun ang dahilan kung bakit nakuha namin yun. Hindi namin, sir, pinagbigyan yung kalaban na nakapostura. Nung magsimula, mabuwak sila, diri-diritso na. Sugod na kami. Yun. Yun yung mga baril, sir. Hanggang doon lang, sir, ang maistorya ko. Paano kaya, Master, ngayon, kung balikan natin, kung hindi nyo na-confiscate yung mga pera? Ay, sir. Ano mangyayari? Sigurado ko, sir, wala na mangyayari sa Pilipinas. Sa kanila na tayo. Susunod. Yung kapal na yun, hindi natin kaya. Kahit na di kanyon-kanyon, di strapping pa tayo, hindi natin basta-basta mapupuksa yun. Yung ganong karami. Kasi, ang bundok sa kanila eh.
Well-versed sila dyan sa mga terrain dyan. Alam na, hindi man basta-basta makakapasok din na sundalo dyan. Hindi basta-basta makakapasok, not unless it is well-planned ang pagpasok dyan. Kasi yung pagpasok namin dyan is distributed yung attention nila eh. Ang alam nila, attention nila, yung nakikipaglaban na kasama namin nandito yung Port Ivy nung earlier days. Nakalaban, ang alam, nandun sa concentration. Yung wala silang concentration dito sa pinagpasukan namin dahil talagang hindi nila, talagang buo sa isip nila na hindi makakadaan ng sundalo doon. Kami lang ang nakadaan. Pero grabe din yung ano mo, Pastor, no? Nung time na hindi mo kailangan patayin ng kalaban, no? Kasi test mission yun eh, kailangan. Test mission, sir. Kailangan pumatay, sir, kung kinakailangan talaga. Pero pinili mo. Pero pinili kong peaceful na talagang makukuha ko yung loob nila. Sa awa ng Diyos naman, kaya sabi ko, Lord, eto na. Sabi ko, eto na yung sinasabi ko na ayaw kong pumatay. May buhay din ako, kawawa naman sabi ko. Pero hanggat maaari, ayaw ko talaga makapatay. Sa awa ng Diyos, gano'n, napakaganda. Napakaganda, sir, napakaganda. Yung usapan namin, parang pistok ang labas. Parang nagpistok kami. So, totally sinurrender ng sarili, pati yung mga tao nila, pati yung mga tao nung dinatnan namin doon, pinasurrender lahat. Hindi, yung doon ko nalaman na talagang may command yun. Hindi ko alam na siyang commander pala. Commander Melencio. Bakit gano'n na lang ka sumusunod lahat yung tao? Nag-register din sa siguro itong ulo-ulo nila. Yung pala totoo, siya ang commander doon. Pero paliwala sa'yo yun, no? Na, wala, kabataan ko pa sa rin eh. Hindi ko iniisip yung kwan. Lalo na yung aggressive pa lang ako, no? Pero naiiwasan ko pa rin yung kwan, yung gatilyo ko. Iwasan ko kasi pinag-aralan naman, sir, natin yon. At saka hindi mo rin iniisip yung mga award na yun, no? Yes, walang award. Hindi ko pinag-isipan yung award, sir. Useless lang yung award. Ang sa akin lang, maging peaceful ang kwan kasi hindi lang tayo damay. Lahat ng tao dito damay. Yun ang kwan. Yun naman ang causes ng nagmamahal lahat ng mga bilihin, sir. May mga insurgency na ganyan. So, ito, Master, ito na lang yung ano. Kung may message ka naman kasi halos grabe rin yung ginawa nyo noon, sakripisyo para lang sa kapayapaan natin. Yes, sir. Yun, hindi alam nila yan eh, pero ikaw ang nakakaalam nila. Ibalik natin sa mga kabataan naman ngayon. Ano bilang isang parang naging hero namin, ano yung mensahe mo sa ating mga kabataan naman na mga gustong maglingkod sa bayan? Ay, lalong-lalo na, sir, kung kwan. Lalong-lalo na, sir, kung ikaw ay nasa empleyado ng gobyerno o sa armed forces ka, ako na lang. Huwag lang sa dulo ng baril lang iniisip. Isipin mo pa paano makukuha yung tao na walang mangyaring hindi maganda. At ganyan ang ginawa ko sa Holonosa, sa Basilan. Ganyan. Hindi ko man nakaranas na kapatay, hindi man ako nakaranas na kakondo sa Basilan. Talagang kinakaibigan. Kala mo, sino pa nga akong artista dumarating pagka nandun ako sa mga mukluan eh. Meron akong ginawa na naman may kababalagan doon na hindi kayang pasukin, hindi kayang magawa ng iba. Kaya gano'n na lang paghanga sa akin ng mga muklo doon. Imagine binahayan ako, pati yung mayor doon, ginawan ako ng bahay doon sa mismong puro Muslim ang kapitbahay ko. Libre bigas, libre lahat. Binibili ko ng asin. Totoo lang, sir, pati lahat uso-uso yung mga DSW noon, may mga damit, may mga lahat yan, kompleto. So, sa kabataan naman na ako, mga nag-aaral, ano yung mensahe mo? Kung may payo ka sa kanila. Kabataan, sir? Ay, napakaganda, sir, ang dating. Actually, sir, nowadays, sa totoo lang, sir, nagpahinga lang, sir, ako. Since the time I get out, I retired, ako na lang. Since the time I retired, that was 1994. Nag-retire ako 1994. From that time on, after 6 months, I was employed with a college. Nagturo ako sa kolehiyo. Accumulating 25 years na nagturo. Kaalis ko lang, sir, itong semester lang na ito. Nagtuturo ako sa kolehiyo. Tinuturuan ko rito kolehiyo with criminology at saka yung mga marines dito sa eskwelahan dyan na barko ang hugis. Doon, sir, ako. I stayed there 25 years nagturo. That is why
akin ang ROTC. Akin lahat. From first year up to fourth year, daan sa ROTC lahat yan. Walang ibang course ng NSTP maliban lang sa ROTC. Walang CTS, walang CWTS, walang LTS. Solid ROTC yung inawakan ko, sir. So, control ko lahat yan. Kuha ko lahat ang simpatya nila. So, the most disciplined school rated is ICAT. Nung araw, wala kang makitang abusado, kaya nagdodroga, kaya ano dyan, nag-aaway, kaya ano, peaceful. Ang kanya, hinangaan nila. Iwan ko lang ngayon. Sabi ko naman, nandiyan pa naman kako yung mga remnants kako nung mga nahawakan ko. At least sila ang mag-model kako dyan sa mga nangyayari sa mga incoming first year. Kaya hindi na ako kilala yung mga freshman ngayon. Umalis na ako nun. Yan sir ang istorya. Bakit yung kabataan kamo, hanga sir sila. At mayroong pagkakaiba sir eh. May pagkakaiba yung ordinaryong sundalo at saka yung sundalo alam nilang nakipagbakbakan dyan na scout ranger. Iba ang dating niya pagka magkatabi-tabi ka, nasa akin lahat ang tingin kasi scout ranger lang. Ako lang ang scout ranger na naging ROTC coordinator sa buong kwan. Sabi nila, kahit saan dito sa parte ng region na ito, basta eskwelahan pag-usapan, kilala ako. Yan. So, ano talaga, ganun talaga ka galing ang ranger. Basta sa'yo na Systematic lang, sir. Yung nga sabi ko, you will always be guided. Always be guided. You put everything sa kanya. You trust everything. And then, parang ididikta lang sa'yo nung gagawin mo. Pag-isipan mo naman, tama kaya? Mali. Tama, mali. Parang gano'n lang din eh. Gano'n lang. Anong pakiramdam, Master? Nakapag-contribute tayo sa bayan. Nakapag-servisyo ka ng Ay, yung pagserbisyo ko, sir, marami, sir Juan. Maganda. Actually, sir, nowadays, dahil sa akin, ang daming mga nagsundalo na mga angkan ko. Mga sumunod sa akin. Kahit ayaw nila nung ayaw magsundalo, talaga nagsundalo. Ang dami nagsundalo. Halos buong barangay ko ngayon sa Gibang. Bibihira sir, makita mong civilian doon. Lahat nasa armed forces. Bakit? Anong nakita nila? Makita nila kasi sa paano pamamalakad, paano kadisiplina yung mga sundalo. Kasi yun naman, wala pa akong nakikita naman abusado na sundalo na nakakarating doon sa amin. Kaya nakikita nila na maganda ang contribution namin sa kabataan. At least ginagalang kami, yung mga bata. At meron silang basihan sa sarili nila na maging magporsige sa inaambisyon nila. Either civilian life or the discipline is there. Number one. Saan ka very proud, Master? Sa sarili na nagawa? Ganon. I'm not proud of myself because I owe everything. And I am proud of my own. I do not expose my proudness. Pagsiservisyo ko na lang, yung pagsiservisyo ko lang talaga ang kwan. Actually, sir, I have only 3. 2 babae, 1 lalaki. Nagsundalo lahat, sir, yan. 2 babae. Yung isang babae nandito, lumipat siya ng branch of service, napunta sa BGMP, kapitan siya ngayon, babae. Kapitan siya ngayon nandito sa NSQ, dito sa Quezon City. Paano mo yun, Master, bilang isang father ng isang ranger? Father na ranger ka. Paano nako-convince mo yung anak mo? Nagbibigay motivation sa anak mo na sumunod sa'yo? Hindi ko naman, sir, sinabi na sumunod sila lahat ng sa sinasabi ko. Kundi, kung ano ang nakikita yung maganda mga anak sa mga ginagawa ko, ilagay nyo sa kukotin nyo yan. Dahil yan ang yung nakikita nyo naman kagong alanganin na kilos ko, huwag na yun ang pansinin nyo. Kundi, pagsabihan nyo na lang ako, nasabi, medyo sumubra yata. Ganun lang. Ganun lang. Yun, sawa ng Diyos. Wala pa ako nakitang nag-away sa mga anak ko. Wala pa nakitang nagsagutan man lang. Parang wala lang. Ang ganda ng intimacy nila. Yun lang sa akin, Pastor Anis, ang may dagdag ka pa. Wala na, sir. Unless otherwise na you can call my attention later, then I'm much so willing to appear and comply with. Yun lang sa akin. Maraming salamat. Rangers, lead away. Ha!